Sa pagsisimula ng panel interview sa mga nominado sa pagka-Chief Justice ngayong araw, alamin natin kung paano mabubuo ng JBC ang shortlist ng mga nominado na ipipresenta nila sa Pangulo. Kaugnay niya, makakapanayam natin si Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law. Magandang umaga, Professor. Magandang umaga, Howie. So, parang napaka-high profile na job interview ito ng, para sa napaka-importanting trabaho. Is that a good analogy? Job interview? Parang, no? Parang ang nasa loob tayo ng isang HR department, no? ng gobyerno na pinaliligiran tayo ng salamin at nandun lahat ng tao. One-way mirror. Nakikita ng mga tao, sabihin natin tayong dalawang ini-interview, nangi-interview ka, ako ini-interview, kitang-kita ng lahat ng tao kung ano nangyari, rinig na rinig nila. And that is the purpose. The purpose is transparency. Although may mga moves din sana na pwedeng magtanong yung mga taong nanonood. Subject to screening, etc. Medyo mahirap din yata yun. Well, for one, bigyan natin ng credit yung mga magtatanong, mga high profile yung mga taong yan. And we can expect they will ask quite probing questions. So may influence ba yung viewers? Viewers muna. Lahat, live coverage to sa television, live stream sa internet, Filipinos or others interested all over the world, makakapanood nito. May impact ba yan sa decision? Alam mo, malaking bagay na alam ng mga decision makers kung ilan ang nanonood. Bakit? Sino ba ang pipili at the end of the day? Ang presidente. Yung gagawin ng JBC ngayong araw ay i-interviewin yung 22 na mga kandidato and they would come out with a short list. Gaano ka short yung short? Hindi natin alam. Pwedeng 3, pwedeng 5, pwedeng 1, but I doubt. Depende sa kanila kung ano yung ibig sabihin ng short. Pagkabigay sa presidente ng shortlist, sinong pipili? Doon na titigil yung presidente. But the president is elected or was elected by all of these people who are watching. Napaka-importante para sa kanya. Napaka-importante din para sa mga tao na ang mapipili ng presidente ay isa sa mga para sa mga nanunood sa publiko at ayon sa masusing pamimili ng JBC katanggap-tanggap bilang Chief Justice. Ibig sabihin yung pumalit kay Chief Justice Corona na kung saan sila rin ay may participation sa pagtanggal sa trabaho. So anong pinaka-importanting criteria sa tingin ninyo? Kasi medyo napaka-torturous yung napagdaanan natin na proseso sa pag-impeach at saka convict kay Chief Justice Corona. So are we looking for someone who is different from him? Ano bang napaka-importanting factors dito? Teka, banggitin natin kung ano yung mga qualifications na ayon sa konstitusyon. Yung tinatawag na competence. Alam ba niya yung batas? Malalim ba ang pagkakaintindi niya ng batas, no? Naiintindihan ba niya ang mga pasikot-sikot ng batas at alam ba niya kung paano gagamitin sa iba't ibang sitwasyon in the context of justice, no? Pangalawa, integrity. Moral values, ethics, and then may independence. Ano yung sabihin ng independence? Ikaw ba ay hindi titiklop pag ang isang ang presidente ay magsabi na ganyan. Ang dami na nating nakitang mga pagkakataon na ganyan. Probity, independence, yung probity na tinatawag pala, parang independence yan. Anyway, ang botohan sa JBC, when they come up with a short list, majority. Kailangan ang bawat isang nominee or kandidato makakuha ng majority vote. Kung hindi, siguro palit ng palit yung kanilang list. Ito na, Howie. Kung ang isang kandidato may question, kahit isang question, qualified siya sa lahat, magaling siya, independent siya, may question ukol sa integrity. Hindi na majority lang ang kailangan. Dapat lahat. Mukhang binibigyang halaga talaga yung tinatawag nating integrity. Yung ethics ng tao, yung moral values ng isang tao. Well, speaking of which, yung isa sa mga nakasalang for today, no, si Justice Secretary Laila de Lima, alam natin na may kaso, no? So, hanggang ngayon, hindi pa na-dismiss yung mga disbarment cases at talagang ipatutupad yung mga sinasabi ng ibang JBC members. Kung hindi yan ma-dismiss by July 30, automatically disqualified siya. Kahit pasado siya at kahit
approved siya sa job interviews sa araw na to. Well, no? Isa sa mga qualifications ng isang Chief Justice para sa position na nga na yun, walang pending na kaso, criminal man, o civil, or administrative. Pending pa nga, hindi pa nadidesisyonan. Napakalaking bagay. Kaya lang sila nagbigay ng date. Kailan ba magiging Chief Justice yung mga mapipiling Chief Justice? 90 days after the position was vacated. At ang plano ng JBC ay ibigay yung shortlist by July 30. Malapit na yon. So pag July 30, mukhang may balakid pa or may hadlang sa isang kandidato, tanggalin na natin para hindi na siya masama sa shortlist. Yun ang sinasabi. Okay, malapit na nga mag-umpisa itong panel interviews ng JBC. Maraming salamat, Professor Rowena Daroy Morales.